Takot kang magka-violation? Actually, ako din eh. Nakakaranas din ako ng violation noon. Pero may natuklasan akong paraan para makaiwas dito. Wow! At yan ang tuturo ko sa inyo ngayon, kaya tapusin nyo tong video na to, okay? So halimbawa, natapos mo na yung video, bago mo i-post, mapupunta ka sa page na to, hindi ba? I-click mo yung everyone. Tapos, ilagay mo sa only me ang iyong video. Pag pula na ito, tsaka mo siya i-post. Tapos maghintay ka lang sandali. Kung lumipas na ang 1 oras at wala kang natatanggap na notification, safe na ang iyong account at pwede mo nang gawing public. Pero kung may lumabas na ganito, your video did not pass our review, i-click mo yan. Ibig sabihin nun, kung pinost mo nang naka-everyone yon, posibleng nagka-violation ka. Sa pagkakataong ito, pwede mong i-choose na i-delete yung video. So, click the trash can here. Pero, may lalabas na ganito. Binibigyan ka ng chance ni TikTok na burahin at i-edit ang video. So, kumbaga, kung ano man yung rason ng posibleng violation mo, pwede mo pang i-edit yung video at ma-post nang walang problema. Pero kung takot ka at sa palagay mo magkaka-violation uli, i-delete mo na lang yung video. Now, kung wala ka namang nakuhang notification na ganon, pwede mo nang ilagay sa everyone uli ang video mo. I-click mo ang share button at i-click ang privacy settings. At syempre, pwede mo na uling gawing everyone para lahat makakakita sa video mo. Sa prosesong ito, dadaan sa review ang video mo at malalaman mo kung may problema yung video bago mo siya gawing public. Bonus, para makaiwas ka sa mga violations, kailangan alam mo ang mga banned words and banned hashtags dito sa TikTok. Makikita yan sa aking bookmark na Secrets and Rackets, available in my TikTok shop. Remember, knowledge is power!